Kumusta po? Ako si Dr. Miguel Reyes at inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa ating mga kalalakihang senior na harapin ang mga komplikasyon ng pagtanda, lalo na sa mga aspeto ng kalusugan na madalas ay hindi napag-uusapan. Ngayon, nais kong ibahagi ang ilang kaalaman na maaaring napakahalaga para sa inyong kapakanan, lalo na kung kayo ay edad 60 pataas. Isipin po ninyo, ito isang lalaki, 70 taong gulang biyudo at namumuhay mag-isa sa isang tahimik na tahanan sa labas lang ng Maynila. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang gawi gabi-gabi ay hindi nagbabago magsipilyo, patayin ang ilaw at pagkatapos ay ilang sandali ng sariling kasiyahan. Ito ay isang bagay na nakasanayan, na isang pinagmumulan ng ginhawa sa katahimikan ng kanyang tahanan. Hindi niya kailanman inakala na ito'y maaaring maging mapanganib. Tutal wala naman siyang sinasaktan. Wala siyang nilalabag na batas. Ngunit isang gabi, iba ang nangyari. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, ang kanyang dibdib ay nanikip. Nagising siya na basang-basa ng malamig na pawis habol ang hininga. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot siya. Hindi takot sa mismong gawain, kundi takot dahil ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At hindi po siya nag-iisa. Sa mahigit 30 taon kong pagtulong sa mga kalalakihang edad, 60 pataas na pangalagaan ang kanilang kalusugan, muling buuin ang kanilang intimasya at unawain kung paano talaga naaapektuhan ng pagtanda ang katawan, lalo na sa mga paraang bihirang pag-usapan. Marami na akong nakitang katulad na sitwasyon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay maaaring medyo hindi komportable, ngunit ito'y tunay na maaaring magbago ng lahat para sa inyo. Ang katotohanan po, maraming nakatatandang lalaki ang umaasa sa masturbasyon bago matulog bilang paraan para makapag-relax makatulog o para lang maramdamang buhay muli. Ngunit kung ginawa sa maling paraan, at oo, may maling paraan, maaari itong dahan-dahang makapagpasikip ng daloy ng dugo, makapagpahina ng inyong puso, makasira sa sensitibidad ng nerbyo, at makapag-alis sa inyo ng tunay na koneksyon. Maaaring tingnan nyo ito bilang isang hindi nakapipinsalang gawi o kahit na kinakailangang rutina. Gayunpaman, iba po ang sinasabi ng siyensya. Sa katunayan, may 4 na partikular na gawi bago matulog na tahimik na sumisira sa inyong sirkulasyon, kalusugan ng hormone at pangmatagalang sigla. Hindi po ito mga katang-isip. Ito'y mga totoong pattern na naoobserbahan ko sa aking klinika, mga pattern na tahimik na umuubos ng enerhiya, nagpapababa ng testosterone, at sa ilang pagkakataon ay humahantong pa sa pagka-ospital. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi napapansin ang pinsala hanggat hindi pa huli ang lahat. Kaya naman sa talakayang ito, gagabayan ko kayo sa bawat isa sa mga nakatagong gawin na ito. Ano ang mga ito? Paano nila naaapektuhan ang inyong katawan at anong mga simpleng pagbabago ang maaaring gawin upang maprotektahan ang inyong kalusugan, maibalik ang inyong sensitibidad at mapabuti ang inyong pagtulog habang pinapanatili ang inyong intimasya. Ngunit pakiusap po, samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang ika-4 na gawi na ibabahagi ko ang pinakamapanganib. Ito yung halos lahat ng lalaki
ay hindi napapansin at maaaring ito ang isang pagkakamali na tahimik na naglalagay sa panganib ng inyong puso, ng inyong pagkalalaki at ng inyong kinabukasan. Bago tayo magpatuloy, kung bago po kayo rito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa mas marami pang mahalagang payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kalalakihang edad 60 pataas. At kung ang paksang ito ay tumatagos sa inyo, sa ngayon pakitype ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Kung hindi naman pakitype ang 0 at sabihin nyo sa akin kung paano ko pa ito mas magiging kapaki-pakinabang para sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang unang gawi bago matulog na tahimik na nakapipinsala sa mga nakatatandang lalaki. Ito'y isa sa mga madalas kong nakikita. Maaaring mukha itong hindi nakapipinsala o nakagiginhawa pa nga. Ngunit ang paggawa nito bago mismo matulog nang hindi inihahanda ang inyong katawan ay maaaring tahimik na makagambala sa inyong sirkulasyon, sa ritmo ng inyong puso at maging sa inyong paggaling habang natutulog. Ang paggawa nito bago matulog nang hindi muna nagre-relax. Hindi na po mabilang ang mga pasyente kong nakatatanda na tumingin sa aking mga mata at nagsabing, "Dok, ginagawa ko lang to para makatulog." At naiintindihan ko po yun. Kapag tumatahimik na ang mundo, ang katawan ay naghahanap ng ginhawa. Ngunit may isang tahimik na panganib na marami ang hindi namamalayan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag direkta kayong humihiga sa kama, pagkatapos magsipilyo at agad na ginagawa ang sariling kasiyahan, inilalagay ninyo ang inyong sistemang cardiovascular puso at daluyan ng dugo sa isang nakalilito o mapanganib pa ngang posisyon. Ang inyong katawan ay naghahanda na para sa pahinga, bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang presyo ng dugo at nagiging mas mababaw ang paghinga. Iyan ang natural na proseso ng pagre-relax ng nervous system, ang paglipat mula sa pagiging alerto patungo sa pagpapagaling. Ngunit ang masturbasyon, lalo na sa paraan ng paggawa ng karamihang nakatatandang lalaki, ay humihila sa inyo sa kabilang direksyon. Madalas hindi ito isang magaang haplos o payapang paghanyo. Ito'y kadalasang mabilis, puwersado at nakapokus sa resulta. Biglang tumataas ang tibok ng inyong puso, naninikip ang inyong mga kalamnan, dumadaloy ang dugo sa inyong pelvic region, bahagi ng balakang at ari, at naglalabas ng adrenaline minsan nang hindi ninyo namamalayan. Ang pagkakaibang iyon sa pagitan ng isang relax na estado at biglaang pagka-stimulate ang siyang mapanganib. Noong kabataan, kaya pa ng katawan ang ganoong biglaang pagbabago. Ang mga arteryas ay nababanat pa. Ang mga daluyan ng dugo ay mabilis pang lumuwag at sumikip ng walang hirap. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas, bumabagal ang sirkulasyon at itong biglaang transisyon ay maaaring makasakal sa tamang daloy ng dugo kung kailan ito pinakakailangan ng inyong katawan para gumaling at magkumpuni. Isipin niyo po ito na parang biglaang pag-aapak sa silinyador ng kotse, gayong ang makina nito ay lumalamig na. Maaaring umandar pa rin ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang ganoong klase ng pag-uugali ay nagdudulot ng pagkasira. Sa inyong katawan, ang pagkasirang iyon
ay lumalabas bilang mahinang kalidad ng tulog, pagkapagod sa umaga, at sa ilang kaso, maging irregularidad sa puso. Ang masama pa, ang inyong pelvic region na kinabibilangan ng inyong ari prostate at mga nakapaligid na daluyan ng dugo ay isa na sa mga pinakamahirap na bahagi para magkaroon ng malakas na daloy ng dugo sa katandaan. Ang biglaang pagmamasturbasyon ng hindi dahan-dahan ay humihila ng dugo sa area na iyon sa hindi malusog na paraan. Sa halip na isang buo makinis na daloy ng sirkulasyon, ito'y nagiging isang biglaang pagbugso. Ang bugsong iyon ay maaaring masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon, ngunit sa pangmatagalan pinapahina nito ang mismong mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng pamamaga sa tissue at nagpapataas ng inyong panganib sa maliliit na punit sa mga arteryas, isang bagay na tahimik na maaaring mag-ambag sa erectile dysfunction, hirap sa pagtayo ng ari pamamaga ng prostate at alta presyon sa gabi. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Jorge, 38 taong gulang, na dumating dahil sa reklamo ng pagkahilo tuwing umaga. Akala niya ay dahil lang ito sa edad. Ngunit nang pag-usapan namin ang kanyang mga gawi, naging malinaw na ang kanyang pampaginhawang sesyon gabi-gabi, ang tanging oras sa buong araw na makabuluhang tumataas ang kanyang heart rate. At ginagawa niya ito nang nakahiga, walang warm-up, walang tamang paghinga, wala. Ang kanyang presyon ng dugo ay biglang tumataas sa gabi at mapanganib na bumabagsak pagsapit ng umaga lahat dahil sa isang rutina na akala niya ay nakatutulong sa kanyang pagtulog. Iyan po ang bitag na kinahuhulugan ng maraming kalalakihan. Iniisip nila ang masturbasyon bilang isang bagay na magaan lang, tulad ng pagsisipilyo o pagbabasa ng balita. Ngunit sa aspetong pisyolohikal, ito po ay matindi. Nangangailangan ito ng koordinasyon ng mga daluyan ng dugo, mga senyales ng nervous system, paggalaw ng kalamnan at daloy ng oxygen. Kapag nilalaktawan ninyo ang warm-up phase at dumidiretso agad, lalo na bago matulog, inilalagay ninyo ang inyong puso at sistemang baskular sa stress, hindi sa pahinga. Kaya ano po ang dapat ninyong gawin? Lagi kong inirerekomenda sa mga nakatatandang lalaki na maglaan ng 10 minutong wind down buffer o panahon ng pagre-relax bago magsagawa ng anumang sariling kasiyahan sa gabi. Ito'y maaaring mukhang simple, ngunit napakalaki ng nagagawa nitong pagkakaiba. Magsagawa ng ilang mabagal na pag-uunat. Mag-focus sa paghinga 4 na segundo, papasok 6 na segundo palabas. Hayaan ang inyong katawan na lumipat mula sa panlabas na stimulasyon patungo sa panloob na focus. Ang layunin ay gabayan ang inyong nervous system ng marahan, hindi biglain ito. Kapag naglaan kayo kahit ilang minuto lang para magbigay ng senyales ng kaligtasan sa inyong puso, at baga mas mahusay na tutugon ang inyong buong katawan. Mas makinis na luluwag ang mga daluyan ng dugo. Mas pantay na dadaloy ang dugo sa pelvic area. Malamang ay matutuklasan ninyong mas kasiyasiya ang karanasan, mas nakakaganap, at higit sa lahat, mas ligtas. Dahil ito po ang gusto kong tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa pagtigil sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa
kung paano nagbabago ang inyong katawan sa pagtanda at kung paano ang isang bagay na dating parang hindi nakapipinsala ay tahimik na maaaring maging mapanganib ng walang tamang kaalaman. Ngayon, habang ang gawin na ito ay lumilikha ng pisikal na stress sa puso at mga daluyan ng dugo, ang susunod naman ay nakakaapekto sa ibang-ibang sistema ang inyong utak. At ang pinsalang idinudulot nito, karamihan sa mga lalaki, ay hindi man lang namamalayan hanggang sa sila'y tuluyan ng manhid sa tunay na intimasya. Pag-usapan po natin ito. Kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Mahalaga po ang inyong feedback. At ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na makapangyarihang katotohanan na kailangang marinig ng bawat lalaking edad 30 pataas. Paggamit ng pornografiya na labis na nag-i-stimulate sa utak at nagpapamanhid sa kasiyahan. Kapag nakaupo ako kasama ang mga nakatatandang lalaki sa aking opisina at tapat kaming nag-uusap tungkol sa kung ano ang hitsura ng kanilang mga gabi, karaniwang may sandali ng pag-aalinlangan kapag tinatanong ko, gumagamit po ba kayo ng anumang biswal na material, mga video, website o anumang katulad niyan? Ang ilan ay tahimik na tatango. Ang iba naman ay titingin sa malayo at sasabihing, well, oo, kasi nakakatulong. At hindi po ako nanghuhusga, naiintindihan ko. Ang internet ay ginawang mas madali kaysa dati ang pag-access sa ganoong uri ng stimulasyon. Ngunit ang hindi namamalayan ng maraming lalaki ay ang tulong na ito ay mas malaki pa ang pinsalang nagagawa kaysa sa inaakala nila, lalo na sa daloy ng dugo at chemistry ng utak. Alam niyo po, ang uri ng pornografiya na karaniwang ginagamit ng karamihan sa mga lalaki ngayon ay hindi idinisenyo para i-relax ang isip o suportahan ang malusog na pagka-stimulate. Ito'y ginawa para i-hijack ang utak para lumikha ng agarang bugso ng dopamine chemical sa utak na nagbibigay saya, panatilihin kayong nagkiklik at itulak ang inyong nervous system sa sobrang paggana. Maaaring hindi ito mukhang mapanganib sa unang tingin, ngunit para sa isang lalaking edad, 50 pataas ang paulit-ulit na labis na stimulasyong iyon ay may tunay na pisikal na kahihinatnan. Kapag gumagamit kayo ng matinding biswal na material gabi-gabi, lalo na sa mga sandali bago matulog, ang inyong utak ay nagiging manhid. Ibig sabihin, ang mga daanan sa utak, neural pathways, na dating tumutugon sa magaang haplos, emosyonal na koneksyon o kahit romantikong pag-iisip ay nagsisimulang mamanhid. Nagsisimulang humingi ang utak ng mas marami para makaramdam ng mas kaunti at doon nagsisimula ang pinsala. Habang itinutulak ng utak ang higit pang intensidad, sinusubukan ng katawan na makasabay. Mas malakas na dumadaloy ang dugo sa pelvic region, ngunit hindi sa isang malusog at tuloy-tuloy na paraan. Sa halip, ito'y nagiging isang reaktibong daloy, pabugso-bugso, hindi pare-pareho, at madalas ay pinipilit ng pagkabalisa kaysa pagnanasa. Sa paglipas ng panahon, itong pabago-bagong pattern ng sirkulasyon ay sumisira sa maliliit na mga ugat, capillaries at arteries na nagbibigay sustansya sa inyong pinakasensitibong mga tissue.
Nakakita na ako ng dosenang ultrasound kung saan ang daloy ng dugo sa ari ay kitang-kitang may diferensya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na stimulasyon. Isang lalaking nakatrabaho ko, si Mang Carlos, 66 taong gulang, ay nagsabing wala na siyang nararamdamang kasiyahan kapag nakikipagtalik sa kanyang asawa. Sabi niya, para bang bukas ang ilaw pero walang tao sa bahay. Gumagamit siya ng pornografiya gabi-gabi bago matulog sa loob ng halos isang dekada. Iniisip na bahagi lang ito ng kanyang pribadong rutina. Ngunit ang nagawa nito, tahimik at unti-unti, ay muling iprogram ang kanyang utak na umasa sa sukdulang biswal na input at humiwalay sa tunay batay sa pandama na intimasya. Mas nakababahala pa, ang kanyang mga blood test ay nagpakita ng mataas na antas ng cortisol, isang stress hormone na humaharang sa produksyon ng nitric oxide na mahalaga para sa tamang pagluwag ng mga daluyan ng dugo, vasodilation. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay sobrang sanay na sa tensyon at mental na labis na karga bago matulog, kaya't hindi na ito makalikha ng relax at bukas na daloy ng dugo na kailangan para sa malusog na pagka-stimulate. Hindi siya sira, siya ay overloaded. Kapag ang utak ay patuloy na binobomba ng mabilis matinding erotikong mga imahe, ang parasympathetic nervous system, ang bahagi ng katawan na responsable para sa pahinga, panunaw at maayos na sirkulasyon, ay napipigilan. Ang katawan ay nananatili sa isang fight or flight laban o takbo na estado kahit na nakahiga kayo roon at sinusubukang mag-relax. At bagamat maaari kayong makarating sa sukdulan, ang karanasan ay minadali, walang koneksyon at madalas na sinusundan ng pagkakasala o pagkapagod sa halip na tunay na kasiyahan. Ang pinakamasama sa lahat, ang inyong mga arteryas ay itinutulak at hinihila ng magkasalungat na mga senyales, sumikip, lumuwag, pabilisin ang daloy ng dugo, ngayon huminto. At ang panloob na kaguluhang iyon ay dahan-dahang sumisikip sa inyong kalusugang baskular. Napakaraming lalaki na edad 60 pataas ang dumaranas ng tinatawag kong dopamine starvation, isang estado kung saan wala nang masarap sa pakiramdam maliban kung ito'y sukdulan. Ngunit ang inyong katawan ay hindi ginawa para diyan, lalo na sa ganitong edad. At hindi kayang tiisin ng inyong mga daluyan ng dugo ang gabi-gabing paghihilahan sa pagitan ng mga hinahangad ng inyong isip at ng mga limitasyon ng inyong puso. Ang solusyon ay hindi lamang ang biglaang pagtigil sa pornografiya. Ito'y tungkol sa pagre-reset ng utak at muling pagkonekta sa katawan. Ito'y tungkol sa pag-aaral na muling masiyahan sa mga banayad na bagay, tungkol sa malalim na paghinga, marahang paghaplos, pakikinig sa tunay na mga senyales ng inyong katawan sa halip na habulin ang mga artipisyal. Nakakita na ako ng mga lalaking nagbago ng kanilang sitwasyon sa loob lamang ng ilang linggo sa pamamagitan ng paggawa ng pagbabagong ito, na nag-uulat ng mas matibay na erections, mas malalim na tulog, at mas maraming emosyonal na koneksyon kaysa sa naramdaman nila sa loob ng maraming taon. Ngunit kung patuloy ninyong babalewalain ang gawin na ito, kung patuloy ninyong labis na stimulate ang inyong utak
at pipilitin ang dugo sa mga lugar na hindi na nito kayang pagsilbihan ng maayos, magpapatuloy ang pinsala at sa isang punto maaaring tuluyan nang huminto sa pagtugon ang inyong katawan. Ngayon, kung ang labis na pag-stimulate sa utak ay tahimik na maaaring sumira sa inyong kakayahang makaramdam, ano naman ang mangyayari kapag ang inyong sariling kamay ang nagiging problema? Dahil ang susunod na gawi na pag-uusapan natin ang may kinalaman sa diin at teknik ay maaaring mas malaki pa ang pinsalang nagagawa sa inyong sirkulasyon kaysa sa anumang napag-usapan na natin. Talakayin po natin ito. Sobrang diin o friction nakakasira ng nerbiyos at sirkulasyon sa lahat ng mga gawi na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki. Ito marahil ang pinakaminamaliit at pinakatahimik na mapanira. Ito rin ang hindi talaga pinag-uusapan kahit na halos bawat lalaking edad 60 pataas ay nagawa na ito sa isang punto. Ang tinutukoy ko po ay ang paraan ng inyong paghaplos sa inyong sarili, partikular kung gaano karaming diin ang inyong ginagamit. Maaaring hindi ito mukhang seryoso, ngunit ang totoo, ang isang gawi na ito ay maaaring sumasakal sa mismong mga daluyan ng dugo na inaasahan ng inyong katawan para sa intimasya, kasiyahan at sigla. Sa ating pagtanda, nagbabago ang pakiramdam. Maraming lalaki ang lumalapit sa akin at nagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi na pareho ang pakiramdam o kailangan kong humawak ng mas mahigpit para makaramdam ng anuman. At naiintindihan ko po ang pagkadismayang iyon. Ngunit, ang susunod na nangyayari ang siyang tunay na problema. Sa pagsisikap na makaramdam ng higit pa, maraming lalaki ang humihigpit ng hawak, bumibilis ang paghagod at naglalagay ng mas maraming friksyon kaysa sa idinisenyo para sa kanilang katawan, lalo na sa oras ng pagtulog kung kailan ang katawan ay nagre-relax na. Ngunit ito ang hindi namamalayan ng karamihan. Ang ari ay may mga delikadong dulo ng nerve endings at napapalibutan ng maliliit na daluyan ng dugo na nangangailangan ng banayad at tuloy-tuloy na diin upang gumana ng maayos. Kapag paulit-ulit kayong naglalagay ng sobrang puwersa, naiipit ninyo ang mga daluyan na iyon, napipigilan ang daloy ng dugong mayaman sa oxygen at nasisira ang mga sensitibong nerbiyos na dapat magdala ng mga senyales ng kasiyahan sa utak. Isipin niyo po ito na parang pagtapak sa isang hose ng hardin. Maaaring may tumutulo pa ring tubig, ngunit mahina na ang presyon. Sa paglipas ng panahon, ang paghihigpit na iyon ay lumilikha ng backflow na nagpapahina sa buong sistema. Sa inyong katawan, ang backflow na iyon ay nagiging pamamaga na babawasan ang sensitibidad o kahit pangmatagalang pamamanhid sa ari. Isang lalaking ginamot ko, si Mang Enrique, 70 kataong gulang, ay nahihirapan sa inaakala niyang erectile dysfunction. Ngunit habang mas marami kaming napag-usapan, natuklasan kong nagkaroon siya ng tinatawag na death grip syndrome, kung saan tanging sukdulang diin lamang ang nagdudulot ng tugon at wala nang iba pa ang tila gumagana. Nasanay niya ang kanyang katawan na tumugon lamang sa artipisyal at mapanirang antas ng estimulasyon. At sa paggawa nito,
Nasira niya ang mismong mga istruktura na nagpapagana sa malusog at pangmatagalang erections. Ngunit dito, ito nagiging mas seryoso. Sa gabi, kung kailan natural na bumababa ang presyon ng dugo at sinusubukan ng inyong katawan na pumasok sa estado ng pahinga, ang pagdaragdag ng matinding mekanikal na stimulasyon ay nagpapagulo sa lahat. Binabaha ninyo ang pelvic area ng puwersadong diin na nagiging sanhi ng pagsikip ng mga ugat veins at biglaang pagtaas ng daloy sa arteryas. Ang ganoong uri ng pagkagambala ay maaaring humantong sa maliliit na punit sa tissue ng mga pasa na maaaring hindi ninyo nakikita at pangmatagalang problema tulad ng venous leakage, isang kondisyon kung saan pumapasok ang dugo sa ari ngunit hindi ito nananatili doon. Kapag ang dugo ay hindi makadaloy ng maayos o hindi mapanatili, nagiging hindi maaasahan ang intimasya. At kapag nagiging hindi maaasahan ang intimasya, nawawala ang kumpiyansa. Nakita ko na ang masamang siklong iyon na sumisira sa emosyonal na kalusugan ng isang lalaki nang mas mabilis kaysa sa anumang pisikal na sintomas. Isa pang issue na madalas kong makaharap ay ang tahimik na pagbuo ng scar tissue, peklat na tissue. Nabubuo ito kapag ang katawan ay paulit-ulit na kailangang gumaling mula sa maliliit na punit na dulot ng friksyon o trauma. Ang scar tissue na ito, bagamat hindi nakikita mula sa labas, ay nagpapatigas sa panloob na tissue at nakakasagabal sa nababanat na tugon na kailangan para sa pagka-stimulate at pagganap. Ito ay isang tahimik na mamamatay tao ng sirkulasyon at karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang alam na naroon ito. Kaya ano po ang maaari ninyong gawin? Nagsisimula ito sa kamalayan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung gumagamit kayo ng mas maraming diin kaysa sa papayagan ninyong gamitin ng isang partner sa inyo, malamang ay sumusobra na kayo. Ang inyong katawan ay nararapat sa parehong pangangalaga na ibibigay ninyo sa iba. Gumamit ng pampadulas kung kinakailangan, dahan-dahan lang, at higit sa lahat makinig. Kung nakakaramdam kayo ng pamamanhid pagkatapos o kung ang sukdulan ay parang mekanikal sa halip na kasiyasya, iyon ang inyong katawan na humihingi ng ibang paraan. At tandaan po, hindi lang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa mga daanan na inaasahan ng inyong katawan para sa kalusugan. Ang malusog na sirkulasyon ay lahat-lahat sa ganitong edad. Naaapektuhan nito ang inyong puso, inyong utak, inyong pagtulog, at oo, ang inyong kakayahang sekswal. Kung ang paraan ng inyong paghaplos sa inyong sarili ay humaharang sa daloy ng dugo, hindi lang ninyo sinasaktan ang inyong intimasya. Sinasaktan ninyo ang inyong pangmatagalang sigla. Ngayon, habang ang sobrang diin ay maaaring pisikal na humarang sa daloy ng dugo at makasira ng nerbiyos, ano naman ang mangyayari kapag ang panganib ay wala sa kung paano ninyo hinahaplos ang inyong sarili, kundi kung paano kayo humihinga sa mga huling sandaling iyon, dahil ang susunod na gawi ay isa na halos bawat lalaki ay ginagawa ng likas. At gayunpaman, maaaring ito ang pinakamapanganib sa lahat. Pag-usapan po natin ito. Pagpigil ng hininga habang nasa sukdulan
tahimik na nagpapataas ng presyon ng dugo. Ito'y isang bagay na halos bawat lalaki ay ginagawa nang hindi iniisip ng hindi man lang napapansin. Sa huling sandaling iyon, kapag tumitindi na ang tensyon at malapit nang marating ang sukdulan, naninikip ang inyong katawan, humihigpit ang inyong dibdib, at sa pagitan ng likas na kilos at intensidad, humihinto kayo sa paghinga, sandali lang, marahil 2 segundo. Ngunit ang munting paghintong iyon, ang walang kamalay-malay na pagpigil ng hininga, ay maaaring mas malaki pa ang pinsalang nagagawa kaysa sa inyong inaakala. Matagal na akong nakikipag-ugnayan sa mga nakatatandang lalaki para malaman na iilan lang sa kanila ang napag-uusapan ito. Hindi ito isang bagay na itinuturo sa ating bantayan o sanayin na pamahalaan. At gayunpaman, para sa mga lalaking edad 60 pataas, ang simpleng gawin na ito, isang bagay na ginagawa gabi-gabi sa likod ng mga saradong pinto, ay maaaring nagpapadala ng inyong presyon ng dugo sa isang mapanganib na antas, habang tahimik na nagnanakaw sa inyong katawan ng malusog na sirkulasyon. Alam niyo po, ang sukdulan ay isang makapangyarihang pangyayaring pisyolohikal. Pinapagana nito ang inyong sympathetic nervous system, ang inyong fight or flight na tugon. Ang inyong mga kalamnan ay naninikip, tumataas ang tibok ng inyong puso, at sumisikip ang inyong mga daluyan ng dugo habang naghahanda ang inyong katawan sa itinuturing nitong sandali ng intensidad o panganib. Natural po iyon. Ngunit kapag idinagdag ninyo ang pagpigil ng hininga, lalo na habang nakahiga sa kama sa gabi, lumilikha kayo ng perpektong bagyo. Sa loob ng ilang segundong iyon ng pagtigil sa paghinga, naiipon ang carbon dioxide, bumababa ang oxygen, at biglang tumataas ang presyon ng dugo. Para sa isang mas batang lalaki, kayang makabawi ng katawan. Ngunit para sa isang nasa edad 60 o 70, isang taong may matitigas na arteryas, mas manipis na pader ng daluyan ng dugo, o kahit hindi pa natutuklasang alta presyon, ang biglaang pagtaas ng presyong iyon ay maaaring mapanganib. Nakakita na ako ng mga lalaking nagigising na may matinding sakit ng ulo kinaumagahan, nag-iisip kung ito ba'y dahil lang sa pagtanda. Ang hindi nila namamalayan ay nagsimula ang pinsala noong gabi pa sa mga tahimik at walang hiningang sandaling iyon. Isang pasyente ko, si Mang Gerardo, 73 na taong gulang, ay dumating matapos makaranas ng kakapusan sa hininga at paninikip ng dibdib sa gabi. Nagawa na niya ang lahat ng karaniwang pagsusuri sa puso at wala namang lumabas na kritikal. Ngunit nang mas malalim naming sinuri ang kanyang mga gawi bago matulog, inamin niya na ang sukdulan ay laging may kasamang tensyon, naninikip na kalamnan, nakapikit na mga mata, nakakuyom na mga kamao, at walang hininga. Naging bahagi na ito ng ritual. Mas nagiging matindi raw ang pakiramdam, sabi niya, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanyang marupok ng mga daluyan ng dugo na lampasan ang kanilang limitasyon. Nagsagawa kami ng stress test na angkop para sa pagtugon ng presyon ng dugo sa gabi, at malinaw ang mga resulta. Ang kanyang systolic numbers, itaas na numero ng presyon, ay tumataas ng husto. Sa gabi, pagkatapos ay bumabagsak pagsapit ng umaga, lumilikha ng epektong parang roller coaster na nagiiwan sa kanyang pagod, malabo ang isip at nasa panganib.
ang salarin. Iyong maikli, paulit-ulit na kilos ng pagpigil ng hininga gabi-gabi ilang segundo bawat beses. Isang gawi na akala niya'y hindi nakapipinsala marahil ay nakakatulong pa nga. Ngunit narito po ang mas malalim na issue. Kapag pinipigilan ninyo ang inyong hininga, hindi lang ninyo pinuputol ang daloy ng hangin. Pinipigilan din ninyo ang daloy ng dugo. Ang dugong mayaman sa oxygen ay kailangang malayang gumalaw sa buong katawan upang magbigay sustansya sa utak, sa puso, at lalo na sa pelvic region. Kung walang hininga, humihinto ang sirkulasyon. Nagsisimulang maipon ang dugo, lumilikha ng presyon sa mga dati ng hirap na daluyan. At sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa panghihina ng mga pader ng daluyan ng dugo, nabawasang tibay sa pakikipagtalik, at sa mas malubhang kaso pinsala sa daluyan ng dugo o mga kaganapang may kinalaman sa puso. Ang hininga ay buhay, at habang nagsasagawa ng sariling kasiyahan, lalo na sa gabi, dapat ito ang inyong angkla, hindi ang inyong biktima. Kaya ano po ang solusyon? Hindi ito komplikado, ngunit nangangailangan ito ng kamalayan. Sa susunod na maramdaman ninyong malapit na kayong makarating sa sukdulan, huwag manikip, huwag maghanda, huminga ng malalim tuloy-tuloy. Panatilihing dumadaloy ang inyong hininga kahit sa kasagsagan. Sa simula, maaaring hindi ito natural, hindi gaanong matindi, marahil ay hindi pamilyar. Ngunit iyon ay dahil lamang natututo ang inyong katawan ng bago, mas malusog na ritmo, isa na nagpoprotekta sa inyong puso, nagpapabuti sa sirkulasyon, at nagpapanatili sa inyong nakaugat sa sandaling iyon. May mga lalaki akong bumalik makalipas ang ilang linggo at nagsabing, ang simpleng pagbabagong iyon, ang pananatiling konektado sa kanilang hininga, ay nagbago sa buong karanasan. Naging mas payapa ito, mas kasiyasiya, at higit na napapanatili. Ngunit kung patuloy ninyong babaliwalain ang gawin na ito, kung patuloy kayong maninikip at magpipigil gabi-gabi, sinasanay ninyo ang inyong katawan na tumugon ng may stress, hindi ng may kahinahunan. Tinuturuan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na sumikip sa ilalim ng presyon sa halip na lumuwag sa pagre-relax. At sa paglipas ng panahon, ang aral na iyon ay nagiging inyong default, isang default na umuubos ng sigla, nagpapalabo sa inyong kalinawan, at nagtutulak sa inyo palapit sa malalang dysfunction. Ngayon, napag-usapan na natin ang 4 na gawi. Bawat isa ay tila maliit, halos hindi nakikita ng mag-isa. Ngunit ano ang mangyayari kapag inuulit ninyo ito gabi-gabi sa loob ng ilang buwan o kahit taon? Ang pinsala ay hindi lumalabas ng biglaan. Naiipon ito patong-patong ng tahimik. At iyan mismo ang kailangan nating pag-usapan. Susunod ang nakatagong halaga na naiipon sa paglipas ng panahon at kung paano nito tahimik na hinuhubog ang paraan ng inyong pagtanda. Ang tahimik na pag-iipon ng pinsala karamihan sa mga lalaking edad 60 pataas ay hindi napapansin na nangyayari ito. Hindi sila nagigising isang araw na may biglaang realisasyon na may mali. Mas tahimik pa roon, mas banayad. Ito ang dahan-dahang pagkupas ng enerhiya, ang bahagyang pagbaba ng lakas sa umaga, ang hindi nagaanong kadalas na paggising ng pagnanasa, ang paraan
kung paanong ang dating matibay na ereksyon ay mas matagal nang dumating o mas mabilis nang nawawala kaysa dati. Hindi ito parang krisis, parang pagtanda lang. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang ito edad? Sa loob ng maraming taon, nakausap ko na ang daan-daang nakatatandang lalaki, mga lalaking akala nila'y ginagawa nila ang lahat ng tama. Kumakain sila ng maayos, nananatiling aktibo, iniinom ang kanilang mga gamot at nagpapa-check up. At gayunpaman, nararamdaman pa rin nilang may nawawala isang bagay na tahimik, isang bagay na hindi nila lubos maipaliwanag. Ang isang bagay na iyon ay madalas na resulta ng mga gawi na akala nila'y hindi nakapipinsala. Mga gawi na inuulit sa pribadong oras ng gabi, kung kailan tulog na ang mundo at walang nakatingin. Ang masturbasyon, kapag ginawa ng walang kamalayan, ng walang pag-iingat, ay maaaring tahimik na unti-unting sumisira sa mismong mga sistema na inaasahan ninyo para sa kalusugan, koneksyon, at kumpiyansa. Bawat isa sa mga gawi na ating tinalakay, ang pagmamadali rito nang hindi muna nagre-relax ang pag-asa sa labis na nakaka-stimulate na nilalaman, ang paggamit ng sobrang diin, ang pagpigil ng hininga, bawat isa sa kanila ay maaaring hindi mukhang sakuna kung mag-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama gabi-gabi, nagsisimula silang mag-iwan ng marka. Hindi isang marka na makikita ninyo agad, kundi isa na nagpapakita sa tekstura ng inyong balat, sa kulay ng inyong mga umaga, sa dali o hirap ng inyong pinaka-intimate na mga sandali. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang huling bahagi ng 60s at unang bahagi ng 70s na ang sirkulasyon sa pelvic region ay bumaba na ng mahigit 40%. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga pattern ng pag-uugali na hindi nila namalayang kumakalaban sa kanila. Nakakita na ako ng mga lalaki na ang sensitibidad ay pumurol na hanggang sa hindi na sila makaramdam ng pagka-stimulate ng walang sukdulang stimulasyon. At marahil, ang pinakanakakadurog ng puso, nakakita na ako ng mga lalaking tuluyang umiwas sa intimasya, hindi dahil tumigil na silang magnasarito, kundi dahil hindi na sila naniniwala na kaya pa ito ng kanilang mga katawan. Iyan po ang ginagawa ng dahan-dahan at tahimik na pinsalang ito. Hindi ito sumisigaw, bumubulong ito. Sinasabi nito sa inyo na tumatanda ka lang, na ganito lang talaga ang nangyayari, na wala nang magagawa. Ngunit gusto kong marinig ninyo ng malinaw mula sa isang doktor na gumugol ng 3 dekada sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo. Hindi ito tiyak na mangyayari. Ang pagtanda ay totoo, ngunit ang paghina ay madalas na opsyonal. Kapag hindi ninyo namamalayan na sinasakal ninyo ang daloy ng dugo gabi-gabi, kahit sa pinakamaliliit na paraan, naaalala ito ng inyong mga arteryas, naaalala ito ng inyong mga nerbiyos, nag-a-adjust ang inyong sistemang hormonal, umaangkop ang inyong katawan sa stress, at unti-unti nagbabago ang baseline. Ang dating walang kahirap-hirap ay nangangailangan na ngayon ng pagsisikap. Ang dating nakakapanabik ay malayo na ngayon ang pakiramdam. At ang dating nakakatulong sa inyong matulog ay nag-iiwan na ngayon sa inyong hindi mapakali at pagod. Ang pinakamapanganib na bahagi ng lahat ng ito ay ang pakiramdam na normal ito.
Dahan-dahan itong pumapasok. Nagtatago ito sa ilalim ng mga rutina. Naghihintay ito sa katahimikan. Kaya ko ito tinatawag na tahimik na pag-iipon ng pinsala. Dahil sa oras na makilala ng maraming lalaki, ang mga senyales na walan na sila ng mga taon ng sigla na hindi naman nila kailangang mawala. Ngunit narito po ang magandang balita. Ang katawan ay hindi kapani-paniwalang matatag, lalo na kapag binigyan ng tamang suporta. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70s na naibalik ang daloy ng dugo, naibalik ang sensitibidad, at muling itinayo ang kanilang koneksyon sa kasiyahan sa pamamagitan lamang ng pagbabago kung paano nila tinatrato ang kanilang sarili sa gabi. Nagsisimula ito sa kamalayan, sa katapatan, sa kahandaang bitawan ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo. Hindi po kayo sira, hindi kayo masyadong matanda, hindi kayo lampas na sa pag-asa. Ngunit kailangan ninyong kumilos ngayon dahil habang mas matagal ninyong binabaliwala ang mga bulong, mas lumalakas ang mga kahihinatnan. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong iwanan kayo ng isang bagay na praktikal, isang malinaw at makapangyarihang daan pasulong. Dahil ang pag-unawa sa mga panganib ay simula pa lamang. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang susunod ninyong gagawin. Sa huling bahaging ito, ibabahagi ko ang payo na ibinibigay ko sa bawat pasyenteng pumapasok sa aking opisina, mga simpleng hakbang na maaari ninyong simulan ngayong gabi upang maprotektahan ang inyong puso, maibalik ang inyong intimasya, at maramdamang kayo muli ang inyong sarili. Tapusin natin ito sa tamang paraan. Pangwakas na kaisipan, isang mas mabuting daan pasulong. Nakasama ko na po ang daan-daang kalalakihan na nagdala ng tahimik na kahihiyan, nakatagong pagkadismaya o tahimik na kalituhan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang mga katawan. At masasabi ko po ito sa inyo, ang pinagdadaanan ninyo ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit, mas madali rin itong ayusin kaysa sa pinaniniwalaan ng karamihan. Ang totoo po, karamihan sa pinsalang napag-usapan natin ay hindi nangyayari sa isang araw. Nangyayari ito sa maliliit na desisyon na madalas inuulit sa ilalim ng takip ng rutina. Ngunit, ang mismong mga rutinang iyon, kapag hinawakan ng may higit na kamalayan, ay maaaring maging eksaktong lugar kung saan nagsisimula ang paggaling. Huminto muna tayo sandali at tingnan natin ang ating mga natuklasan. Una nariyan ang gawi ng pagtalon diretso sa masturbasyon bago mismo matulog nang hindi maayos na nagre-relax. Sa panlabas, maaaring mukha itong hindi nakapipinsala o nakakatulong pa nga sa pagtulog. Ngunit kapag nilalaktawan ninyo ang mahalagang panahon ng transisyong iyon, ang inyong sistemang kardiobaskular ay tinatamaan ng biglaang stimulasyon sa oras na hindi ito gaanong handa. Ang pagkabigla na iyon sa inyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa mas matandang edad, ay maaaring tahimik na makagulo sa inyong buong balanse ng sirkulasyon na lumilikha ng tensyon at pagkapagod kung saan dapat ay pahinga ang naganap. Pagkatapos ay tiningnan natin ang uri ng stimulasyon na naging napakakaraniwan ngayon. Digital sukdulan idinisenyo upang i-hijack ang utak sa halip na suportahan ang natural na pagka-stimulate. Ang labis na paggamit ng matinding pornografiya ay maaaring parang pribadong luho, ngunit ang tunay na ginagawa nito
ay nilulula ang sistema ng dopamine ng utak, isinasara ang emosyonal na intimasya at kalaunan ay muling iprogram ang nervous system na umasa ng higit pa habang mas kaunti ang nararamdaman. Idagdag pa riyan ang hindi regular na pagtaas ng daloy ng dugo na nililikha nito at ang resulta ay isang sistemang dahan-dahang nawawalan ng natural na ritmo. Ang ikatlong gawin na ating sinuri ay maaaring naramdaman ninyong pinakapersonal kung paano ninyo hinahaplos ang inyong sarili. Sobrang diin, sobrang friksyon. Sa paghahanap ng sensasyon, maraming lalaki ang hindi namamalayang naglalagay ng uri ng puwersa na sumisira sa mismong mga dulo ng nerbiyos at mga daluyan ng dugo na sinusubukan nilang stimulate. At bagamat maaaring hindi nakikita, ang pinsala na iipon ito sa ilalim ng balat, maliliit na punit na bawasang sensitibidad, kahit panloob na scar tissue na naglilimita sa daloy ng dugo at sa kakayahang tumugon kapag ito'y mahalaga. At nariyan din ang gawi na halos lahat ay hindi napapansin ang pagpigil ng hininga habang nasa sukdulan. Isang simple walang kamalay-malay na reaksyon na tila natural, ngunit nagpapataas ng inyong presyon ng dugo at pumuputol sa oxygen sa eksaktong sandali na kailangan ng inyong katawan ang balanse. Para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga may anumang antas ng paninigas ng daluyan ng dugo o sensitibidad, sa puso ang gawi na ito ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng malubhang komplikasyon habang nagkukunwaring bahagi lang ng sandali. Bawat isa sa mga gawin na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, inuulit sa loob ng mga linggo, buwan o taon, nagiging mas malaki sila. Hinuhubog nila ang inyong kalusugan, inyong enerhiya, inyong mga relasyon, inyong kumpiyansa. Hinuhubog nila ang kwentong sinasabi ninyo sa inyong sarili tungkol sa kung ano ang posible para sa isang lalaking kaedad ninyo. Ngunit narito po ang katotohanang nais kong baunin ninyo, hindi kailangang manatili itong ganito. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring gumaling. Maaaring bumuti ang inyong sirkulasyon. Maaaring bumalik ang inyong sensitibidad, ang inyong enerhiya, inyong kumpiyansa, inyong pakiramdam ng koneksyon. Lahat iyan ay nariyan pa rin naghihintay sa ilalim ng ingay, sa ilalim ng rutina, sa ilalim ng mga paniniwalang matagal nang ibinaon ng panahon. Ngunit wala sa mga iyan ang magbabago hanggat hindi kayo nagbabago. Hindi ko po hinihiling na may isuko kayo. Hinihiling ko sa inyo na maging mas may kamalayan na palitan ang puwersa ng intensyon na piliin ang hininga kaysa tensyon, na tratuhin ang inyong katawan, ang inyong tumatanda, matatag, pambihirang katawan ng may uri ng pangangalaga at pasensya na nararapat dito. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang bahay at dumarating na ang mga iniisip, nais kong alalahanin ninyo ang inyong natutunan dito. Tanungin ang inyong sarili, pinararangalan ko ba ang aking katawan o minamadali ko ito? Nagdaragdag ba ako sa aking kalusugan o dahan-dahan ko itong inuubos? Kahit isang may kamalayang pagbabago ay maaaring magsimulang tanggalin ang mga taon ng tahimik na pinsala. Yan po ang kapangyarihang hawak ninyo. Oo, kahit ngayon. Sinabihan na kayo na ang paghina ay hindi maiiwasan
na ang kasiyahan ay kumukupas na ang lakas ay nababawasan. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Ang paghina ay madalas na resulta ng paulit-ulit na kilos ng walang pagninilay. May pagkakataon kayong putulin ang pattern na iyan ngayon din. Isang huling aral at ang inyong daan pasulong. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang kapwa manlalakbay sa buhay ay ito. Ang kamalayan ang unang hakbang sa transformasyon at ang tuloy-tuloy, maliit at may kamalayang mga kilos ang pundasyon ng pangmatagalang kalusugan at sigla anuman ang inyong edad. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at adaptasyon, ngunit kailangan nito ang inyong mulat na pakikipagtulungan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng banayad at tuloy-tuloy na pangangalaga lalo na sa mga pribadong sandaling iyon. Kung meron man sa talakayang ito ang tumagos sa inyo, kung nakita ninyo ang inyong sarili, kahit sa isa lang sa mga gawin na ito, pakitype ang 1 sa comments para malaman kong narito kayo at natagpuan ng mensaheng ito ang daan nito. Kung meron kayong mga tanong o kaisipan pakiusap po, huwag mag-atubili. Ito ay isang ligtas na espasyo para matuto at umunlad. Magkakasama po tayo rito. Hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman sa pag-navigate sa inyong kalusugan ng may lakas at kalinawan. Hindi pa po ito ang katapusan. Ito'y simula pa lamang ng isang mas matalinong diskarte sa inyong kapakanan. Sa mga susunod na talakayan, ipapakita ko sa inyo ang iba pang simpleng gawi na makakatulong baligtarin ang ilan sa mga pinsalang na pag-usapan natin ngayon, simula sa sirkulasyon at magtatapos sa isang bagay na mas malalim pa ang kumpiyansa. Dahil ang inyong kalusugan ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo. Ito'y tungkol sa kalayaan. At nararapat po iyan sa inyo sa bawat edad. Kung ito po ay tumagos sa inyo pakiusap, huwag itong sarilinin. Ibahagi ang artikulong ito sa ibang lalaki, isang kaibigan, isang kapatid, isang kamag-anak na kailangang marinig ito. At kung handa na kayong gawin ang unang hakbang na iyon, i-type ang handa na ako sa comments sa ibaba. Dahil ang kamalayan, ang unang hakbang at ang inyong susunod na kabanata ng lakas, kalinawan at koneksyon ay nagsisimula na ngayon.